si Kami, si Keto, at ang mga alitaptap. Sa panahon ng bakasyon sa eskwela, si Kami at Keto ay pumupunta ng probinsya. Doon, payak o simple lamang ang pamumuhay. Walang internet, kaya malaya silang nakakalaro sa hardin kasama ang mga alagang hayop. Ang laki naman ng kalabaw, Keto. Oo naman, Kami. Kailangan ng laki nila at lakas sa pagbubungkal ng lupa sa palayan. Ang gaganda din ng mga paru-paro. Alam mo din ba na nakakatulong sila sa cross-pollination? Ha? Ano yun? Ang cross-pollination ay ang paglipat ng pollen grains o pulbo ng isang bulaklak sa ibang bulaklak sa pamamagitan ng mga insektong dumadapo sa kanila. Dumidikit ang pollen grains sa kanilang mga paa. Kaya nalilipat nila ang mga ito, gaya ng paru-parong nakakatulong sa pag-usbong ng mga magaganda at makukulay na bulaklak at masasarap na mga prutas. Oo nga't maliliit sila, laki pala ng pakinabang sa kanila. Kami, magdidilim na. Pumasok na tayo sa bahay at magsindi ng lampara para may ilaw tayo. Nang sumapit na ang gabi, dumungaw sa bintana ang magpinsan. Keto, ano yung mga maliliit na ilaw sa labas? Sila ang mga alitaptap. Umiilaw ang kanilang tiyan. Ang gaganda nila. Manghuli tayo bukas. Ilagay natin sila sa garapon para may ilaw tayo sa gabing parang mga ilaw sa Pasko. Narinig ng lola ang kanilang pag-uusap. Alam niyo ba mga apo na ang buhay ng alitaptap ay napakaikli lamang? Nabubuhay lang sila ng ilang linggo sa mundo. Kung sila ay ikukulong sa garapon, 1 hanggang 10 oras lang ang kanilang buhay. Kawawa naman pala sila, sabi ni Kami. Tama, apo. Alam niyo din bang ang laki ng tulong ng mga alitaptap? Bakit po? Sila ang mga kumakain sa mga kuhol na sumisira sa mga pananim. Kaya huwag natin silang ikulong sa garapon. Respetuhin natin ang kanilang kalayaan. Hayaan natin sila sa kalikasan kung saan sila ay masaya at kapaki-pakinabang. Sana pala wala nang manghuli ng mga alitaptap, Lola. Umpisahan nating ipaalam sa ibang mga bata na respetuhin ang kalayaan ng mga alitaptap. Huwag natin sila hulihin at ikulong dahil sila ang mga hiyas ng ating gabi.